Magandang umaga po. Buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia sa Book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter number 1. 1 Corinthians chapter 1. Now, ang Book of 1 Corinthians po, ang tema po ng Book of 1 Corinthians ay tinuturuan po tayo na isang dahilan po ng division ng church ay ang pagkakaroon po ng kasalanan. Ang simbahan po ng Panginoon, ang bawat iglesia lokal, ang bawat katawan ni Kristo sa iba-ibang lugar, ninanais po ng Diyos na magkakaroon dapat ang bawat simbahan ng pagkakaisa. Sa loob ng simbahan, ang mga mananampalataya ay dapat magkakaisa. Pero isa pong nagpapahiwalay, isang nagkakaroon ng alitan, isang rason ng pagkakaroon ng division sa church ay ang pagkakaroon po ng kasalanan. Kaya po dito sa Book of 1 Corinthians, makikita po ninyo na si Pablo ay hindi po siya naging kampante na ite-take lightly lamang niya ang bawat kasalanan. For example po, sa 1 Corinthians chapter 5, meron po isang church member sa 1 Corinthians na nagkaroon siya ng physical na relasyon sa kanyang stepmother. At dahil po doon, alam ni Pablo na hindi dapat ganon. At ang ginawa po dito ni Pablo, church discipline po, sinabihan niya ang church, kailangan ninyong i-church discipline ang miyembro na yan. Bakit? Bakit ganun kahigpit si Pablo? Kasi tandaan niyo po, ang kasalanan po ay hindi dapat manatili sa bawat mananampalataya. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at ayaw mong talikuran ng iyong kasalanan, pwede sinabi mo na din sa iyong sarili na ayaw mong maging bahagi ng simbahan. Kasi ang Panginoon po, seryoso po siya sa ating pong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay church member at ayaw mong sundin ang Panginoon sa pang-araw-araw mong buhay, gusto mong magpatuloy sa iyong mga kasalanan, pwede mo na ding sabihin na ayaw mong maging church member. And you will see that in the book of 1 Corinthians. Now, ngayon pong umaga, gusto ko pong pag-aralan natin ang isa sa main issue ng Corinth Baptist Church. Yun po ang division sa kanilang church. Division sa kanilang church. Babasahin ko po yung verse number 10. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. And we're going to study anong klaseng pagkakahiwalay o pagkakaalita ng meron sa Corinth Baptist Church. 1 Corinthians 1:10, Paul said, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon muli na kami Panginoon ay nasa lugar po na inyo pong itinakda upang kami po ay magtipon. We pray Ama na patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan, and we pray na tulungan niyo po kami na properly naming ma-interpret ang 1 Corinthians, mapatunayan namin ang kahulugan po ng bawat salita, ang bawat konteksto, upang makuha namin ang katotohanan po ng inyong pong salita. At hindi lamang po doon, kami Panginoon ay ma-apply namin ang mga katotohanan ito sa aming pong mga buhay. Panalangin namin naman ang Diyos na banal na Espiritu ang tumulong po sa amin, dahil alam namin na sa aming sariling talino, sa aming sariling kakayanan, ay wala po kaming magagawa. We pray na kahabagan niyo kami, kaawaan, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Now, isa pong dahilan kung bakit meron pong division sa Corinth Baptist Church ay yung pagkakaroon po ng significant class difference sa society po ng Corinth. Kung nandito po kayo, nung una po nating pinag-aralan, yung syudad po ng Corinth, sa Corinth po, iba-iba po ang klase po ng estado po ng buhay ng tao. May mga Roman officials, may mga businessmen, may mga hard laborers, may mga servants. Sa society of Corinth, napakalaki po ng class difference. Kumbaga, yung mga mayayaman, ganun na lamang ang pagkahiwalay nila sa mga servant. Yung mga businessman, ganun na lamang ang pagtingin nilang maliit sa mga laborers, and so on and so forth. At nung mga Corinthians po ay naligtas at naging kabahagi po ng church at Corinth, dinala po nila yung class difference, societal difference po nila ng society, papasok po ng simbahan. At doon po ang isang rason kung bakit po nagkaroon ng division sa Corinth Baptist Church. And we know, sa chapter 1 po,
Pagkatapos pong i-establish ni Paul ang kanyang apostolic authority, that's verse 1 to 3. Pagkatapos niyang ipakita kung ano ang posisyon ng mga mananampalataya kay Kristo, that verse number 2. Pagkatapos din niyang ipakita yung pagiging spiritual na mayaman ang mga Corinth church member, that's verse 4 to 5. Pagkatapos niyang ipakita yung salvation ng mga Corinthians, verse 6 to 8, at yung katapatan ng Panginoon, verse number 9, ngayon po, pumunta na si Pablo sa pag-deal ng main issue ng Corinth Baptist Church. Yun po ang division sa kanila. Dito po mapapansin po ninyo, sabi ni Paul in verse number 10, "Now I beseech you." Yung pong salitang beseech, ito po ay nasa present, ito po ay present active indicative na nagpapakita po na yung pakikiusap po ni Pablo, hindi ito one time, kundi ongoing appeal. Si Pablo po ay patuloy na nangungusap, patuloy siyang nag-a-appeal na Corinth Baptist Church, itigil ninyo ang division sa church ninyo. Yung pong word na I beseech, pagpapakita po ito na meron siyang ongoing appeal. At yung pong second person plural pronoun na you, yung pong I beseech you, yung pong you, yun po ay pronoun, yun po ay nagpapatungkol sa Corinth Baptist Church member. So, Corinth Baptist Church member. Ngayon, dito din po sa verse number 10, mapapansin po ninyo na tinawag po ni Pablo na brethren ang mga kanyang sinulatan, na pagpapakita po dito na ang mga church members sa Corinth, sila po ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Ano pang makikita natin sa verse number 10? "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ." Yung pong paralala o yung praise na by the name of the Lord Jesus Christ, ini-employ po dito ni Pablo ang otoridad na meron siya. Hindi po ito parang recipe lamang na magandang pakinggan na parang pag sinabi ni Pablo, by the name of the Lord Jesus Christ, makinig po kayo dito, sinabi po dito ni Pablo, by the name of our Lord Jesus Christ, ini-imply po niya dito ang kanyang otoridad. Because he's about to deal with the division ng church, at yung sinabi niya, I beseech you by the name of our Lord Jesus Christ, ang aking sasabihin ay meron akong otoridad mula kay Jesus Christ. Yun po ang implication po dito na si Pablo sa kanyang sarili ay wala siyang otoridad, kundi ang otoridad niya ay nanggaling lamang kay Jesus Christ. So, dito sa verse number 10, binanggit ni Pablo ang kanyang continuous at ongoing appeal, pakikiusap sa kanyang mga sinulatan, which is the church member. Tinawag niya itong brethren, ibig sabihin kasama siya ng pamilya ng Diyos, at in-employ niya dito ang otoridad na meron siya nagbinigay mula kay Jesus Christ. And in verse 10, anong kadugsong po doon? Ito po ang kanyang patuloy na pakiusap sa church. That ye all speak the same thing. Yan po yung una. Pangalawa, that there be no divisions among you. Yan po ang pangalawang pakiusap ni Pablo. At pangatlo, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same spirit. Sa verse number 10 po, dito nyo pong makikita yung tatlo pong pakiusap po ni Pablo sa Corinth church member. Meron siyang tatlong pakiusap na patuloy na kanyang ipinapakiusap na church, pwede ba? Patuloy kong ipinapakiusap sa inyo, patuloy kong request sa inyo na gawin ninyo ang tatlong bagay na ito. Ano yung tatlong bagay na ito? Una, sa pamamagitan po ng conjunction na that at yung subjunctive verb na ye speak, ipinakita po dito ni Pablo or in-express niya dito yung kanyang unang intensyon ng kanyang pakiusap. Sabi niya dito, that ye speak the same thing. Una niyang pakiusap ay magsalita kayo ng parehong bagay. Na anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Ibig ba sabihin, hindi po nagpapatungkol po ito na magkakaroon sila ng verbal agreement between each church member. Hindi po ito yung ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin nito na kung ano ang paboritong tanghalian ni Brother Kenneth ay dapat paborito ko din. Hindi po ganun ang tinutukoy po dito. Hindi kung anong sasabihin ni Brother so and so ay ganun din ang sasabihin ko. Yung pong speaking the same thing, ito po ay doctrinal unity. Ibig sabihin, kung ano ang pinaniniwalaan ni kapatid number 1, dapat ganun din ang paniniwala na kapatid number 2. Yun po ang request ni Pablo. Sabi ni Pablo, church member at Corinth, I request that ye all speak the same thing. Ito po ay doctrinal unity. Now, kasi tingnan nyo po sa 1 Corinthians 15:12, 1 Corinthians chapter 15, binanggit dito ni Pablo na meron silang pagkakaiba ng paniniwala.
Just imagine sa isang church, may ilang church member na iba ang doktrina. 1 Corinthians 15, verse number 12. Now if Christ be preached that He rose from the dead, tingnan niyo po ang tanong ni Pablo, how say some among you that there is no resurrection of the dead? May ilang church members sa Corinth na iba ang kanilang doktrina patungkol sa bodily resurrection. May mga church member na naniniwala na wala namang resurrection. And we know, kung napakinggan ninyo at nandito kayo ng pag-aaral natin sa city of Corinth, isang dahilan po ay yung kanilang mga Gnostic philosophers, na impluwensyahan sila ng mga Gnostic philosopher na mas pinaniniwalaan ng ibang church member na merong reincarnation kaysa sa body resurrection. At dito nyo po makikita na ang church at Corinth, wala silang doctrinal unity. Now, bilang application po, pakinggan nyo po ito, sa isang church, sa church po ng bawat simbahan ng Panginoon, na kung ang isang church member ay hihiwalay ng kanyang paniniwala, hindi ito kagustuhan po ng Panginoon. Tingnan niyo po sa Romans chapter, kung halimbawa ikaw ay church member, at ikaw ay tatanggap ng isang doktrina na hindi ayon sa doktrina na pinaniniwalaan ng church, you are subject for church discipline. Ibig sabihin, pwede kang hindi maging kabahagi ng church. Halimbawa po, isa pong paniniwala ng ating church na ang sentro po ng creation ng Panginoon ay hindi ang sun. Pag tinignan niyo po sa Bible, hindi po tinuturo ng Bible na ang earth ay umiikot sa sun. Si Einstein na nagsabi na ang sun ang sentro ng solar system. Pero pag tinignan niyo po sa Bible, marami pong verses na nagsasabi, ang earth po ay hindi po umiibo. And that's what we doctrinally believe sa creation. Hindi tayo naniniwala sa evolution, naniniwala tayo sa 6-day creation, at even ang sentro po ng creation ng Panginoon ay yung earth. Tingnan niyo po ang Romans 8. What if ikaw, church member, mas pinaniwalaan mo si Einstein, si Albert Einstein, na sa pamamagitan ng general theory of relativity, na ang masigit na mass ang sentro ng isang system. Ito po ang sabi ni Paul sa Roman churches. Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Yan po ang sinasabi po ni Paul sa 1 Corinthians. Kung sa Corinth Baptist Church, merong magpapatuloy na paniniwala sa ibang doktrina, ang prescription po ng Bible, mamarkahan natin sila, at iiwasan nila. Yung pong word na avoid them, yan po ay church discipline. So naunawaan niyo po dito? Kaya ang church, dito po kalooban ng Panginoon na meron tayong iisang doktrina. At ang doktrina na ating pangahawakan dapat ay base sa salita po ng Diyos. Pero kung ikaw ay church member, mas papaniniwalaan mo yung professor teacher mo na mas maniniwala ka nang galing tayo sa evolution, mas paniniwalaan mo na ang sentro ng system natin ay ang araw kaysa ang earth, you are violating 1 Corinthians 1:10. You are causing division. So, yun po ang unang request po dito ni Pablo. Sa unang request niya dito ay dapat magkaroon sila ng doctrinal unity. Pangalawa po, sa verse number 10, hindi lamang that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you. Pangalawang request po ni Pablo dito na huwag magkaroon ng division. Yung pong ibig sabihin ng division ay schism or split. Imagine niyo, halimbawa, meron kayo isang pirasong pie, let's say buko pie. Pag hinatin niyo po doon ang inyong buko pie, magkakaroon na ngayon to ng split or division. Yun po ang schism na tinutukoy po dito. Sa loob po ng Corinth Baptist Church, meron pong division. At dito mapapansin po ninyo na yung division na ito ay already present sa kanila, existing na. During the time of writing Apostle Paul, alam ni Paul na meron ng pagkakahiwalay ang mga church member. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 11:18. 1 Corinthians 11:18. 1 Corinthians 11:18, For first of all, when you come together in the church, I hear that there be no divisions, that there be divisions among you, and I partly believe it. Hindi lamang doon. 1 Corinthians 12, verse number 25. That there should be no schism in the body,
but that the members should have the same care one for another. So throughout the letter po ni Apostol Pablo, ilang beses po niyang sinulat at binanggit yung pagkakahiwalay. Nabanggit niya to sa chapter 11 verse 18 and chapter 12 verse number 25. Kaya po dito sa verse 10 ng 1 Corinthians, ang kanyang pangalawang request sa church, yung division na meron kayo ay tanggalin ninyo. Hindi lamang magkaroon kayo ng doctrinal unity, at dapat yung divisions na meron sa inyo ay mawala. Yun po ang pangalawang request ni Pablo. Sa verse 10, mapapansin nyo din po yung huli at pangatlong request ni Pablo sa kanila, which is, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yung pong word na perfectly joined together, ang ibig sabihin po nito ay to mend, or to restore, or to put in order. Halimbawa, nasira yung isang base. Halimbawa, merong isang base na babasagin at nagpatak or bumagsak at nagfall yung base na ito. Kung ipipix mo siya together, yung pong ibig sabihin doon ng perfectly joined together, meaning to restore. So, dito niyo po mapapansin na yung division sa Corinth Baptist Church ay existing na. At yung pong word na perfectly joined together, ito po ay nasa perfect tense. Brother RJ, anong ibig sabihin ng perfect tense? Ibig sabihin po nito na yung request po dito ni Pablo, ay ang request niya ay magkaroon sila ng isang pagkakaayos na magre-resulta ng ongoing result. Na yung perfect tense po sa Greek, ito ay isang action sa nakalipas na yung kanyang epekto ay hanggang sa ngayon. So by employing a perfect tense, binabanggit dito ni Pablo na magkaroon sila ng restoration, nang magkaroon ulit sila ng pag-agree na yun ay magkakaroon ng ongoing effect. At dito, mapapansin nyo po na meron pong dalawang areas kung saan ang mga church member ay dapat ma-united, ay dapat ma-restore. Saan yung dalawang area na yon? Mapapansin sa verse number 10, that ye be perfectly together in the same mind, yan po yung una, and in the same judgment. Pag sinabi pong mind, ito po yung nagpapatungkol sa mga pag-iisip, sa thinking, understanding, and inward disposition. Kalooban po ng Panginoon na ang bawat church member ay magkaroon ng pagkakaisa sa iniisip. Hindi lamang po sa iniisip, pangalawa, and in the same judgment. Pag sinabi pong judgment, ito po yung nagpapatungkol sa conclusion or decision. Kalooban po ng church, sa bawat church member, na ang bawat isa ay maging isa sa iniisip at sa kanilang mga desisyon. Halimbawa po, kung halimbawa, sinabi ng pastor or church, kailangan nating magkaroon ng support sa missionary. Kung ikaw ay church member at iba ang pag-iisip mo sa kalipon ng mga mananampalataya, violation nyo ng 1 Corinthians 10. Kung ano ang perspective dapat ng bawat mananampalataya sa isang bagay, sa isang pag-iisip ng bawat mananampalataya sa isang bagay, dapat kaisa ka. What if ganito? Halimbawa, sinabi ng church, magkaroon tayo ng pamimigay ng gospel literature. Dapat tayong mga mananampalataya, lahat tayo ay involved sa pagpipreach at pagbabahagi ng gospel. Pero kung ikaw, ang pag-iisip mo ay hindi, busy ako sa trabaho, busy ako sa school, sila na lang, you're violating this verse. Naunawaan niyo po? Kung sinabi ng church, o church, ang desisyon natin sa isang bagay na ito, dapat ibigyan natin ng encouragement or church discipline itong kapwa mananampalatayang ito. Dapat kaisa ka sa desisyon ng church. So yun po yung tinutukoy po dito ni Paul, that the ye be perfectly joined together in the same mind. Ano ang iniisip ng church sa isang bagay? Dapat kaisa ka. And in the same judgment, desisyon ng church. Pag halimbawa, desisyon ng church na magkaroon tayo ng mission works sa area na yon, dapat kaisa ka. Naunawaan niyo po ito? Kung ikaw ay isang church member na ikaw ang hihiwalay, halimbawa, ikaw yung magkokos ng division, halimbawa, sabihin ko sa inyo, alam nyo, mga kapatid, yung desisyon ng ating pastor, huwag nating sundin. Huwag nating gawin yon. I'm violating this verse. So naunawaan niyo po? So sa isang church po ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng iisang mind at isang judgment po. Yung, hindi lamang internal level ang unity natin, yun po yung
way of thinking, pati po yung external level, yung po yung conclusion and division. Dapat ang church ay magkakaisa. At doon po pumalpak, doon po nagkamali ang Corinth Baptist Church. Sa Corinth Baptist Church, meron pong mga division, at hindi lamang doon, iba ang pag-iisip nila. Just imagine, yung pastor ng Corinth Baptist Church sinabi, church, ganito ang ating desisyon. Just imagine, kalahati ng church ang kumokontra sa desisyon. Halimbawa, sinabi ng pastor na, church, ganito ang ating gagawin sa sunod na buwan. Just imagine kung kalahati ng church ang sasabihin, pastor, maganda yan, pero hindi namin gagawin yan kasi pangit yan ayaw namin. Just imagine yung ganun church. At yun ang nirebuke dito ng Panginoon, ni Paul, sa kanilang division. Yung kanilang division, hindi lamang externally, nagkakaiba-iba sila, even yung kanilang pag-iisip, iba-iba. At dahil po doon, ang Panginoon ay nirebuke po sila. Verse number 11. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are no contention among you. Dito po, yung kanyang exhortation sa Corinth Baptist Church, yung exhortation po ni Pablo, binanggit niya dito na ito ay base sa verified report. Yung kanyang pakikiusap na magkasundo sila, maging isa sila, binanggit niya dito na ibinalita ito ni House of Chloe. Na sinabi niya dito, yung House of Chloe, siya ay by them, my brethren, by them which are House of Chloe, na pagpapakita na yung pamilya po ni Chloe, kilala po ito ng mga Corinthians. Ibig sabihin, binabanggit dito ni Paul na yung kanyang pag-exhort, ito ay nakabase sa verified report. Meaning, hindi ito usap-usapan lamang. Hindi ito chismis. Yung house ni Chloe ang nagbanggit sa akin na merong division sa inyo. At hindi lamang po yung division. Mapapansin nyo sa huling bahagi ng verse number 11, yung kanilang division, ito ay nagre-resulta sa contention. Napansin niyo po, verse number 11, that there are contentions among you. Brother RJ, anong ibig sabihin ng contention? Pag-aalitan. Pag-aalitan na po. Hindi lamang iba ang kanilang pag-iisip, hindi lamang iba ang kanilang mga desisyon, hindi lamang meron silang pagkakahiwa-hiwalay or division or schism, meron din silang pag-aalitan. Just imagine sa church, papasok sila, yung grupo ni Apollos ay galit sa grupo ni Cephas. Ganun po ang Corinth Baptist Church. At dahil po doon, nirebuke po sila ni Apostol Pablo. Hindi lamang iba-iba ang pag-iisip nila, desisyon nila, iba-iba, may mga grupo-grupo sila, at dito sa verse number 11, meron silang contention, pag-aalitan. Probably, we can imagine, hindi sila nag-uusap. Just imagine kung meron kang kaalitan, kaya mo bang kausapin siya regularly? Of course, hindi. Kung halimbawa, kaalitan mo ngayong asawa, makakapag-usap ba kayo regularly? Hindi. Ganun po ang meron sa church. Meron silang alitan. Now, dito sa verse number 12, tingnan niyo po ito. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 12 and 13. Verse 12, ready? Read. Now this I say, that every one of you say, I am of Paul, and I am of Apollos, and I am of Cephas, and I am Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So dito sa verse 12 and 13, binanggit ni Pablo yung mga clarification or specification ng contention na nabalitaan niya. Yung specification, saang bahagi sila nagkakahiwalay. Binanggit dito ni Paul na may ilang church member na nagsasabi, kami ay kay Pablo, ako ay kay Pablo. May iba na nagsasabi, hindi, ako ay kay Apollos. May iba na ako ay kay Pedro or kay Cephas. Cephas is the same with Peter. At meron din nagsasabi na ako ay kay Kristo. Just imagine, at least merong 4 na grupo ang church ng Corinth. May group, Paul group, Apollos group, Cephas group, and Christ group. Yung pong, probably, yung mga nasa grupo ni Pablo, sabi nila, doon tayo sa founder ng church natin. Kasi si Paul ang founder ng church natin. Dito tayo, huwag tayo makikinig kay pastor. Kung ano lang ang sasabihin ni Pablo, doon lang tayo. Yun ang grupo ni Pablo. May iba naman nagsasabi na kay Apollo sila. And we know, if you check Acts chapter 18, anong meron kay Apollos na wala kay Pablo?
Kasi sabi ng mga kaaway ni Paul sa 2 Corinthians 10, ang pagsasalita ni Pablo ay kasuklam-suklam. 1 Corinthians 10 verse 10, sabi ng mga kaaway ni Paul, ang pagsasalita ni Paul ay contemptible. Ibig sabihin, kasuklam-suklam. Ibig sabihin, hindi po magaling magsalita si Apostol Pablo, kasuklam-suklam. Pero si Apollos, alam nyo kung anong strength ni Apollos? He was an eloquent speaker. He was mighty in Scripture according sa Acts 18. Siguro, yung mga nasa grupo ni Apollos, sinasabi nila, ay, huwag tayo kay Pablo kasi ang pangit yun magsalita, kasuklam-suklam yung magsalita. Doon tayo kay Apollos, mas magaling yun mag-preach, mas magaling yun magturo. Eloquent speaker siya at mighty siya sa Scripture. So, hindi lamang may grupo ni Pablo, may grupo ni Apollos, meron ding grupo ni Sipas. Sino itong si Sipas? Siguro, yung nasa grupo ni Sipas, sasabihin nila, ay, sino pang mas kilalang apostol? Si Pablo o si Pedro? Sinong mga nakakita ng incarnation ni Christ? Di ba si Pedro nakita niya to, si Pablo hindi naman niya nakita? Sino nakakita ng transfiguration ni Christ? Si Pedro. Sino nakakita ng crucifixion ni Christ? Si Pedro. Sino nakakita ng resurrection ni Christ? Si Pedro. Kaya huwag tayong sumama kay Pablo. Huwag din tayo sasama kay Apollos. Doon tayo kay Pedro. So, just imagine, ganun ang perspective nila. At meron ding nagsasabi, I am of Christ. Sino itong mga grupo na ito? Probably, yung mga nasa grupo ni Kristo, akala nila sa kanilang sarili, napaka-spiritual nila. Na hindi, huwag tayong makikinig sa pastor, huwag tayong makikinig sa sinumang tao, kay Kristo lang tayo makikinig. Hindi nila alam na ang mga minister ng Panginoon, ang mga pastor, sina Paul and Peter, ay merong silang otoridad galing kay Kristo. So, just imagine sa church ng Corinth, merong pag-aalitan, iba ang pag-iisip, iba ang desisyon, at to the point na nagkakaroon sila ng grupo-grupo. At kung titingnan nyo sa 1 Corinthians, I think in 1 Corinthians 11 or 10, yung kanilang pagkakahiwalay to the point na during kakain sila, inuubusan nila yung ibang grupo ng pagkain. Ganun po ang katindi nun. At dahil po doon, nirebuke sila ng Panginoon. Now, dito sa verse number 12, so nakita natin sa verse 12 yung mga division. Ngayon, sa verse 13, dito po i-dismantle ni Pablo ang division sa church. I-rebuke ni Paul ang kanilang pagkakahiwalay sa pamamagitan po ng three rhetorical question. Sa verse number 13, makakakita po kayo dito ng tatlong tanong. At ito pong tanong na ito, ini-expect po ni Pablo ang kanilang negative answer. Ito pong mga tanong na ito ay binigay ni Pablo upang mag-isip ang mga Corinth church member sa kanilang division na meron sila. Ano yung mga tanong? Unang tanong ni Pablo, yes, meron kayong division, pero ang tanong niya, is Christ divided? Ang Panginoong Kristo ba ay hiwalay? Nahihiwalay? Or pwede ba siyang maghiwalay? Of course, ang sagot po dito, no. Pangalawang tanong ni Pablo dito, especially siguro dun sa mga taong sumusunod sa kanya, na nagsasabing, I am of Paul, ang sa tanong niya dito, was Paul crucified for you? Si Pablo ba ay pinako para sa inyo? Of course, ang sagot dito ay no, hindi si Pablo ang napako sa inyo. Pangatlong tanong dito ni Paul, or were you baptized in the name of Paul? Kayo ba ay nabautismuhan sa pangalan ni Pablo? Of course, hindi po. Sila po ay nabautismuhan sa pangalan ng aking Panginoong Kristo at yung kanilang bautismo ay larawan ng pagkamatay at pagkalibing at pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Kristo. So dito po, sa pamamagitan ng mga tatlong na ito, pinipilit po ni Pablo na makita ng Corinth church member na yung kanilang pagkakahiwalay, yung kanilang factionalism is illogical and theologically wrong. Bakit kayo maghihiwa-hiwalay? Si Kristo ba ay nahiwalay? Kayo ba ay si Pablo ba ay napako para sa inyo? Kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ko? Bakit merong pagkakahiwa-hiwalay sa inyo? Ganun po mapapansin nyo dito kung paano in-outpour ni Pablo ang kanyang emosyon in dealing the error ng Corinth Baptist Church. And in verse 14 to 16, dito niyo po makikita kung paano ang kanyang nung 18 months na nag-minister po si Pablo sa Corinth Baptist Church, 1.5 year, meron po siyang strategy na ginawa. Kasi nakita ni Pablo kung paano yung mga Corinthians ay sumusunod sa tao.
Mapapansin niyo po dito, alam natin si Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians 3, he was a wise master builder. Nung tinayo niya ang church sa Corinth, siya ay isang pantas na magtatayo. At isang strategy na ginawa po dito ni Pablo, hindi siya nagbaptize, ginawa niyang minimal lang kanyang involvement sa pagbabaptize. Now, hindi po ibig sabihin nito na para kay Pablo, hindi mahalaga ang baptism. No. Pinapakita lamang po dito ni Pablo, dahil alam ni Pablo na ang mga Corinthians ay sumusunod sa tao, pag siguro nakita nila na akong nagbautismo sa kanila, ako'y missionary lang dito, at pag ako nagbaptize sa kanila, baka sa akin sila pumanik at hindi dun sa pastor nila. Kaya ang ginawang strategy dito ni Pablo, ginawa lang niyang minimal yung kanyang involvement sa pagbabaptize. Tingnan niyo po sa verse 14. Sabi niya dito, I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi ang aking mga binaptize lamang ay si Crispus at si Gaius. Si Crispus po, siya po yung former synagogue ruler na na-save. At si Gaius naman, sa Romans chapter 16, siya po yung nagpatuloy kay Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi si Crispus and Gaius lang yung binaptize ko. Pangalawa, sa verse number 15, ito ang dahilan kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos. Lest any should say that I had baptized in my own name. So dito niyo po makikita ang perspective ni Pablo sa pagsunod sa tao ng mga Corinthians. Na ako'y nagpapasalamat sa Diyos na si Crispus and Gaius lang yung akin na-baptize kasi kung binaptize ko kayo lahat, kung ako ang nag-baptize sa inyo lahat, baka lahat kayo ay hindi sumunod sa inyong pastor. Masusunod kayo sa akin. So, yun po ang mensahe dito ni Pablo. And in verse 16, hindi lamang pala si Gaius and Crispus ang kanyang binaptize, meron pong another household na binaptize po si Pablo. Verse 16, and I baptized also the household of Stephanas, beside, I know not whether I baptized any other. So dito makikita po ninyo, yung pong si household of Stephanas, siya po yung earliest convert po ni Pablo sa Corinth. Kung titingnan nyo yung 1 Corinthians 16:15, sila po yung tahanan na unang na-save sa pamamagitan po ng minister ni Pablo. So basically, nung si Pablo ay nag-start ng church sa Corinth, yes, nag-baptize siya, kasi tandaan nyo po, ang Great Commission po ay hindi lamang proclamation of gospel. We need to baptize the people into the church. At yun ang ginawa ni Pablo. Pero dito, nakita ni Pablo, bakit ang mga Corinthians gusto nilang sumunod sa tao kaysa sa Diyos? Ang ginawa ni Pablo, ginawa niyang minimal lang ang kanyang pagbabautismo. Probably, ang assumption natin dito, yung meron ng leader or meron ng men sa church, yun ang inatasan ni Pablo na mag-baptize. O kapatid, ayoko mag-baptize, ikaw na lamang yung mag-baptize sa bagong convert natin dito. O, kay Timothy, pwede ba, Timothy, ikaw na lang mag-baptize sa bagong convert natin? Or Silas, tulungan mo si Timothy, kayo mag-baptize. Kasi alam ni Pablo, kung siya ay magbabaptize dito, ang mga Corinthians, baka sumunod sa kanya kesa sa Panginoon. And huling verse, sa verse 17, binanggit niya dito sa verse number 13, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So binanggit dito ni Paul, naalala niya sa Acts chapter 9, you don't need to go there, pero kung ano ang commission ng Panginoong Kristo sa kanya, na siya ay maging witness ng Diyos sa mga Gentiles, sa mga rulers, at sa mga Jews. Hindi po binabanggit po dito ni Pablo, tandaan niyo po ito sa verse 17, hindi po niya sinasabi dito na ang baptism ay hindi niya binabanggit dito na ang baptism ay hindi bahagi ng kanyang ministry. Kasi kung si Paul ay hindi po nagbabaptize, binabiolate niya ang Matthew chapter 28. Kasi we know, Matthew 28, kabahagi po nun ang baptism. Pero binabanggit lamang po dito ni Paul na hindi ang sentro ng kanyang ministry ay ang baptism, kundi ang proclamation ng gospel. So, yun po ang binabanggit dito ni Paul in verse number 17. At huling dito sa chapter 1, which we're going to continue next week, ipapakita po dito ni Pablo, nung siya ay nag-preach sa Corinth, anong klaseng preaching ang kanyang ginawa. Hindi ito katulad ng mga preaching na ginagawa ng mga philosophers ng Corinth na sa pamamagitan ng wisdom of words, wisdom of the word. Hindi po. Iba po si Pablo. And we're going to see that next week. Now,
bilang mga mananampalataya, ano ang implikasyon nito sa atin? Now, of course, kasi ang church natin, we are a small church. In comparison po ng malalaking church, we are a small church, and yung kaso po ng division ay hindi ganun ka prominent sa mga maliliit na church. Pero bilang church, gusto kong makita natin na hindi kalooban ng Diyos ang division. At dito makikita natin na kung ikaw ay church member, ikaw ay iiba ng pag-iisip sa lipunan ng church, iba ang decision mo sa church, you can be church discipline out. Ganun ba kabigat, Brother RJ? Yes po. Napansin niyo sa Mark chapter 16, sabi ni Paul, yung mga iba ang doktrina nila sa binigay kong doktrina sa inyo, hindi lamang mamarkahan mo sila, and you need to avoid them. And basically, that's the context ng church. Hindi yung Romans chapter 16, hindi po ibig sabihin nun, kung may kapitbahay ka, Iglesia ni Cristo, yun ang mamarkahan mo at yung aabot mo. Yes, application po yun. Pero yung Book of Romans po, ito po ay nasa konteksto ng simbahan. Na kung may church member na iba ang doktrina sa ibinigay ni Pablo, markahan niyo yung church member na yan at iaabot nyo. Basically, that's what Romans chapter 16. At dito, bilang mga mananampalataya, dito po natin makita na bilang isang simbahan ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na magkaiba-iba tayo. Yes, we are a small church. Yes, by the way, hindi ang Panginoon tumitingin sa bilang. Sabi ng Diyos, kung merong 2 o 3 na nag-gather sa kanyang pangalan, na doon ang Panginoong Kristo. Kahit tayo po ay maliit dito, I believe na ang Panginoong Kristo po ay nasa presensya po natin. At ayaw po ng Diyos, pakinggan niyo po ito, kung ikaw ay church member, ayaw ng Diyos na ikaw ang maging dahilan ng division. Ayaw ng Diyos na maging sanhi ka ng division. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at magpapatuloy ka sa kasalanan at ang kasalanan mo ang magkokos ng division ng church, the Lord is not pleased sa ginagawa mo. Kung ikaw ay Kristiyano, sinabi na ng pastor or sinabi na of course wala pa tayong pastor, but Brother Bill is doing the pastorate work para po sa atin. Pero pag sinabi ng pastor church, ganitong gagawin natin next month para sa ikakalugod ng Panginoon. At ikaw, nakaupo ka dyan, sasabihin mo, ay, Brother Bill, parang hirap namang gawin yan, huwag na lang natin gawin yan. You are violating this verse. And God will judge you for violating this verse. Kung halimbawa, decision ng church, o church, ganito ang ating desisyon sa mga Sunday schooler kids. At ikaw, nakaupo ka dyan, parang ang decision ni Brother Bill, parang parang pangit naman yung decision ni Brother Bill. Tapos inimpluwensyahan mo pa yung ibang church member na huwag nating sundin yung decision ng pastor. Hayaan mo lang sila ang gumawa ng tayo, dito lang tayo sa tabi. You are violating 1 Corinthians 1:10 and the Lord will judge you for violating this verse. Ang kalooban po ng Panginoon sa ating katawan, we're going to see that in chapter 9, in chapter 12, tayo po ay isang katawan. Pwede bang sabihin ng kamay na kakanan tayo at sasabihin ng paa kakaliwa tayo? Hindi po pwedeng gawin yun. At we'll see that na ganun po ang kalooban ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya, kaya kalooban ng Panginoon na huwag tayong magkaroon ng grupo, ng desisyon, ng division. Kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating iniisip, pagkakaisa sa ating mga desisyon, pagkakaisa sa ating mga doktrina, at huwag tayong magkakaroon ng alitan. Doon po pumalya ang Corinth Baptist Church. At nawa, maging lesson po sa atin ito na huwag nating sundan ang mga paa ng Corinth Baptist Church. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa inyo pong salita na amin pong nakita na kalooban niyo po sa amin na magkaroon po kami ng pagkakaisa. Panalangin namin Ama na patuloy kayong manguna sa bawat isa. We pray na kung sa aming kalagitnaan, sa aming pong iglesia, ay meron pong mga church member na iba ang isipan, iba ang desisyon. We pray na ang 1 Corinthians Ama ay maging paalala po sa kanila na huwag nawang sundan ang mga ginawa Panginoon ng mga Corinthians. Panalangin namin ang inyong pong kalooban ang masunod sa amin. Sa ngalan na aming Panginoong Kristo,
Amen. Habang tayo po ay nakayo